taon na po kayo? 58 pa po, ma'am. Kayo po? 58? Yes, ma'am. Ako po, 59. Ah, 1 year po pala gap natin. Kabe-birthday ko lang po. Ah, Kasi 59 lang po. saan po kayo, ma'am? Saan yung lugar nyo? Los Baños, Laguna po. Ah, ganun po. Oh, nakarating na rin po ako dyan. Sa halaman po ang kinabubuhay ng mga tao po din eh. Ah, yung nagtitinda ng mga, mga bulaklak? Ornamental plants po, pang landscape. Ganun po. Ah, ganun po ba? Yun po ang pinalaki sa amin, binuhay ng magulang ko po sa amin. Sa halaman. So, ilan anak nyo, ma'am? 5 po. Kasi po yung pang ko po kambal. Ah, ganun ba? So, may asawa na, ma'am? Ay, yung 3 po. Yung kambal ko po nag-aaral pa. Yung pong Ay, August. Yung second year college po yung bunso ko. so, 2 years na lang. Yun na lang po, pinapaaral nyo, ma'am? Yes. Pero tinuturuan ko ng anak kong pangatlo. Sinundan po nila. May mga trabaho naman pala yung mga anak nyo. Yung isa lang po nakakatulong kasi po yung 2 po nakabukod po. Yung pong panganay ko po na sa ibang bansa po mag-anak po sila. Doon na po sila nakatira. Tapos Ay, ganun isa po. po na sa Manila. Tapos yung pangatlo ko po yun, patulong ko po dito doon sa 2 ko pong kambal. Yun po ang aking breadwinner na tumutulong po sa akin. So, yung isang anak na lang ang kasama mo dyan sa bahay nyo? Bali 3 po. Yung kambal po at saka yung sinundan nila, yung ate po nila. Ah, ganun ba? Ano po ako, OFW din po ako dati. Ah, saan po na lugar? Japan po. Ah, malaki naman ang doon eh. Ang pira doon. Ang value ng pira ng Japan. At hindi na nga lang po ako nakabalik. Bakit po? Hindi na po ako pinayagan ng ano ko po. Kasi may boyfriend po ako dating Japanese. Sabi niya, wag na daw po akong bumalik ng Japan. Magkano yung salary ko, siya na daw po magbigay. Kaya po yung visa ko po, na-cancel, hindi na ako nakabalik ng Japan. Pero pwede pa naman siguro yung yung i-renew yung visa. Saan po yung boyfriend yung hapon, ma'am? Dito sa Pinas o nasa Japan na yung boyfriend mo? Opo. may ano na po kasi may iba na din. Saan po siya ngayon? Nasa Japan? Opo. Aha. Pinapauwi ka dito sa Pilipinas para padalan ka na lang ng pera kung magkano sahod mo dun sa Japan. Opo. Honestly po, nagkaanak po ako ng Japanese. Magulo. Teka lang. Galing po kayo ng Japan, pinauwi ka niya dito sa Pilipinas dahil buntis ka? Yun po ba yun? Patapos po kasi ng kontrata ko, hindi na po ako pinabalik. Kaya hindi na po ako nakabalik ng Japan. Pero yung anak ko na lang po. Saan po? Sino po yung anak mo? Saan po yung anak mo sa Japan? Yung bunso? Yung kambal po ba? Yung pang-apat? Yung sinundan po ng bunso. Kasi po pangatlo. Opo. Pangatlo po yun. Sino po tatay ng kambal ninyong anak? Kasi po, una pong asawa po, honestly po, hiwalay na po matagal na, 20 years ago na po. Tapos nagkaasawa po ako ng pangalawa po. Yung pangalawa po, ng babae, sumama po sa babae.
Tapos? Wala na po. Ito na lang po ako. Minsan, nagka-boyfriend. Minsan, marami. Teka lang. Yung una niyo pong asawa, Pinoy. Ilan po anak niyo dun? Dalawa po. Dalawa. Tapos, nung naghiwalay kayo, pumunta ka ng Japan, nag-boyfriend ka ng Hapon, nagkaroon po kayo ng anak, tapos, yun po yung pangatlong anak mo ngayon, na nasa Japan din po siya. Wala pa po, nandito pa po sa Pilipinas. Okay. So, nung nanganak po kayo sa anak ng na Hapon, sino po yung tatay ng asawa kasi yung hindi naman po kami naging mag-asawa po nung Hapon. Parang yung anak lang niya po sa akin ang sinustentuhan niya lang. Hindi po niya po kasal, hindi po kami nagsama. Basta yung anak lang po niya. Kaya po pala kayo pinauwi dito sa Pilipinas kasi buntis ka. Hindi po. Ito po, DJ, galing po ng Japan, sumunod po siya dito sa Pinas. Tapos, dito po yung anak po namin made in the Philippines. Dito niyo po ginawa sa Pilipinas? Opo. Tapos bigla ho siya naglaho? Opo. Ano po, siyempre, kailangan ko rin po ng yung parang mahinang lupo po kasi na may may dumating po na nagmagandang loob hanggang po nahulog din yung loob ko, tapos nagkaanak po kami, nagkaanak po ng kambal, ganun. Tapos hindi ko po alam, may mga bababae din pala. Ice cream! Bagong luto, mainit-init pa. Pero at least hindi naging byuda. Hindi naman po byuda po sa buhay. Buhay nga. Nangapit bahay lang. Ay, ayoko na pong bahala. Doon na po siya sa babae niya. Saan po kayo kasal, ma'am? Saan po kayo sa kasal? Una, pangalawa o pangatlo? Sa una po. Pero hindi po ako kasal sa pangalawa. Tsaka yung Japanese po, hindi po naman kami naging mag-asawa. Pero nabuntis ka? Yes po. Nung pumunta siya ng Pinas. Pagbalik naman niya po ng Japan, nasulot po Nakuha ng iba. May nag-asyong pala. Kaya po, tingin ko kaya yun po, ito, kasi wala naman po, malalaki na yung mga anak ko. Naghanap na lang po ako ng mga kasama sa buhay. Yung pag nag-asawa yung mga anak ko, sigurado, iiwanan ka, mag-isa ka. Parang, companion, ganun. Kasi, yung mga anak mo kasama mo ngayon, mga lalaki, babae? Babae at lalaki po yung kambal ko. Kayo po, matanong ko po, ilan po ba anak niyo? 3 po anak ko, ma'am. Pero, mga pitbahay din yung nanay nila. Pero hindi kami kasal. Pero hindi kayo kasal? Ba't po kayo kumali din Nagbabakasakali din po. Naghahanap ng maging katuwang sa buhay. Sako po, parang malas po ako sa asawa kaya hindi ko po sinasabing pero gusto ko po may kasama po ako. Hanggang yung siyempre po, iba na yung may kasamang katuwang ka na kasi pag nag-asawa ng mga anak ko, siyempre, kanya-kanyang buhay na yan. Oo nga po Kaya kailangan din talaga na may kasama talaga sa bahay. Sulos. Mahirap din po yung mag-isa pag lalo rin ba, may nararamdaman ka. Po tayo mga maiedad na minsan hindi natin maiwasan Ako nga po
kasama ko yung isang anak ko lang na lalaki. Actually, 3 yung anak ko, 2 babae. Tapos, Eh, yung lalaki. So, mga may asawa na po. hindi pa. Grade 10 ang panganay kong babae. Tapos, yung kasama ko dito ngayon na lalaki, grade 7. Yung bunso, ano pa lang, kinder 2. Pero wala sa mami nila yung mga anak ko. Nasa bahay ko talaga, nasa South Cotabato kasi taga South Cotabato yung Yun naman ikaw, yung lugar. Longga. Oh, malambing pero pag nagalit iba naman. Siya kasi ang nagloko, ma'am. Kasi ano siya, regular siya sa Red Ribbon sa malaking mall ng South Cotabato. So, Ako ay, sanay mga barkada, nightlife. ako po Di ako naman, honest po ako, loyal po ako sa asawa. Pero hindi po ako ng lalaki. ganun po ba? Ako po iniwan. Oo, hirap po magluloko kasi balang araw babalik din sa yung mga ginagawa mo eh. Ako naging busy ako dati sa work ko, so hindi niya maintindihan siguro yung time ko sa pag-uwi dahil sa cinema kasi ako before sa malaking mall. Ang hirap So po sa yung, South Cotabato. yung niloloko ka ng asawa. Tapos nung nag-resign ako 2015, nagtayo ako ng sarili kong business. Inabot ng pandemic. So nagsarado. Kaya hanggang may lupa kasi kami dito sa Cagayan de Oro sa mga mana namin sa parents namin. So kaya pumunta ako dito ng Cagayan, inaasikaso ko yung papers ng lupa namin. Di nandiyan yun. Sa kapatid kong babae kasi ako lang kasi ang naiwan na lalaki, 3 babae yung naiwan din na kapatid ko. So ako ang pinakabunso. So ako talaga ang mag-aasikaso kasi ako ang nakasunod sa apelyido ng papa namin. Ako po, yung Kaya- kami sa father ko po, may mana din po. Hindi ko na po inabol. Kasi po, magulo po eh. Kasong sibil po yan. Matagal po yan. Ito nga din sa amin dito. Bago lang natapos yung kaso namin pero hindi naman siya tumagal dahil parang pamangkin lang namin yung parang humihingi ng share pero 1980 pa na nabili ng father namin yung lupa sa lolo namin. So kaso lang hindi na transfer kaagad ang titulo ng lupa dahil tapos nga sa budget pero na-transfer lang yung sa assessor at saka sa tax deck kami na nagbabayad. So kaya humihingi siya ng po Sa pangalan nyo na. sa father namin. Pero nung namatay na yung parents namin, yung mama ko at saka papa ko, so saka pumasok yung mga kibali apo ng kapatid ng father ko. Saka pa sila nang himasok. Naghahabol po or Naghahabol lang share. Naghahabol lang share ng lupa namin kasi malaki na ang value ng lupa. So, ang ginawa namin, pinaila namin ng kaso lang nakapirma kasi kami ng extrajudicial partition agreement. Doon kami sumablay sa korte. So, nung nagkaroon na ng court order, so ang advice ng judge is bibigyan na lang ng share yung mga mga anak ng kapatid ng father ko. So, yung mga kapatid ko, medyo senior na rin. So, pumayag na lang na magbibigay na lang kami. Kaya ngayon, yun yung hinihintay namin na mabinta. Pero may kaso ng lupa kasi kami lang po kasi ang natitirang heirs na tagapagmana. Kaso lang po,
inilaban na nga po namin ang hatian sa abogado kasi wala po talaga kaming pera. Kumbaga, hatian na lang po kami. 50-50 nga po sa abogado. Sila na lang po lahat ng ano. Kaso hindi ko po maintindihan yung dalawa na lang po kasi kami magkapatid na na matanda sa kanila. Yung mga kapatid ko po magulo. Kahit isang papel lang po ng dokumento ng lupa ng tatay ko, hindi po maipakita sa akin ng kapatid ko. Parang wala pong tiwala, baka daw po ipahawak ko sa ibang abogado, sa may abogado po ako. Sabi ko, hindi, magse-second opinion lang ako sa abogado ko kung anong dapat gawin. Kasi, malay mo, lukuin sila nung abogado ang kausap nila. Ang gulo po ng kapatid ko, kaya nag-decide na lang po ako, bahala na lang kayo. Malaki po ba yung lupa ninyo, nung mana nyo? 35 hectares po, Mahayhay, Laguna. Malaki naman pala. Ako nga po, dati hawak ng papel nun. Kaya lang po, kinuha sa akin po ng tatay ko, matanda na po kasi, kung saan po nagpupunta, dala-dala, hindi po malaman kung kanino niya po binigay. Ngayon, yung mga kapatid ko po, ang ginawa na lang nila, nagbuklat na lang po, yung pinabuklat na lang po lahat ng documents sa assessor, kung saan-saan po. Ayun, tapos may nakuha po sila, may hawak po daw yung mga kapatid ko na dalawang titulo po. Kailangan po nun, kami magkakapatid po, pipirma. Kailangan, ang gulo po nga kaya naiinis ako sa kanila. Ayoko na po. Sabi ko sa kanya, bahala kayo. Basta ayoko na humati sa inyo, kayo na lang. Mahirap po yan kasi, matagal na proseso, baka patay na ako, hindi pala naaayos. Kasi po pati may mga ayaw ko. Mahirap po yan. Matagal po kasi pag-sintesis. Pinaubaya ko na po sa kanila. Nagalit po yung mga kapatid ko sa akin kasi po ilang beses pong umuwi po dito sa amin, may pinapipirmahan sa akin. Sabi ko, hindi ako pipirma hanggat hindi ko nakikita yung mga dokumento. Kasi, paano kung naloloko tayo dyan? Di ba po? Oo. I-pray mo na lang, ma'am, kasi sa bagay, halos mga professional naman yung mga anak mo. Kaya po, ako, Hindi ayoko na po. Sakit lang ng ulo yan. Pagkagastusan lang po kayo niyan pagka halongkatin mo pa. Mahaba po proseso yun, kaya sabi ko, kay inyo na lang. Yun nga Depende na lang sa kanila kung bibigyan kayo ng share kung sakaling matapos yung kaso nyo. Pero kung ma'am, Change topic. Sige po, Change topic pwede po. naman. Bakit tayo ma'am sa ano pong pinag-aabalahan nyo ngayon, yung mga bulaklak? Alaman po, pag mayroon pong buyer. Malaki din naman sigurong kitain nyo dyan. Ano na lang po kasi, ang layo pala lang inyo. Oo nga pero Friend na malay lang po. mo, baka magawi po ako makapunta din po ako ng Manila kasi laking Manila din po ako, ma'am Pero taga dito po talaga kami sa Cagayan de Oro. So sa ngayon kasi sa Osamis talaga kami, sa Osamis City. Kasama ko yung anak kong 13 years old. Kami lang dalawa doon sa bahay nung tiyo ko kasi patay na po kasi yung mag-asawa So wala nang tumira doon sa bahay. So magtatayo po kasi kami ng business doon sa Osamis. So doon na kami pinatira. Malayo. Malayo po, hindi ko po kayang lumayo po dito sa mga anak ko. Friend na lang po. Ganun po ba? Friend na lang. Okay lang po, ma'am. Okay lang po. Malay mo. Ang ano ko sana kung may malapit, ganun. Mahirap po. Ganun po ba?
Kasi kung ako din naman po, hindi po ako pwede na bumalik ulit sa Manila kasi pag naitayo na namin yung business sa Osamis, doon na po talaga ako mag-i-stay. Yun na lang po talaga ang hinahanap ko, yung maging katuwang ko sa negosyo. Hindi niyo po ako makakasama. Hindi po. Ganun po. Ano po ako kay DJ nung malapit. Ano DJ, di daw pwede si ma'am. Layo. Ano nga pala ang pangalan mo, ma'am? Ella po. Ella na lang. Ella. Ila, ano apelido, ma'am? Arki. Bawal. Oo, at least ako din naman, sanay din naman ako sa Tagalog dahil Manila, ba ako lumaki. Paano po kay DJ malapit? Ako, nagbakasakali din naman ako. Baka mayroon din si DJ na maibigay na taga Mindanao. At least malapit lang kasi Mindanao kasi yung lugar namin dito part ng Cagayan de Oro City. So, kaya nga sabi ko baka magbakasakali ako na may taga Mindanao na maging katuwang ko naman sa business. Oo nga po. Kayo po, ma'am, wala ko kayong manliligaw ngayon, ma'am. Well, meron po akong inaantay. Kaya lang po, hindi po ako sigurado. Inaantay? Kasi naging boyfriend ko po Facebook lang. Oh, ano po? Nangako. Nasa ibang bansa po siya. Boyfriend niyo siya ngayon? Hindi na po. Naklock po. Hindi ko po alam. Hindi po ako sigurado. Nag-sorry lang siya sa akin. Tapos, kasi po siya may kasalanan. Pinaasa niya ako. Tapos nawala po siya ng almost 2 years. Tapos biglang lumitaw. Chinat ako 1 week lang. Tapos nawala na naman. December daw po uuwi. Hindi po ako ano doon Mga lalaki po yan. Hindi ako marami na po kasing gano'n nangyari sa akin. Paasa. Ako naman po. Ako umasa sa tao. May boyfriend pala to sumali dito. Sige, pagpatuloy niyo po sa off-cam ha. Tuloy-tuloy lang ang usapan ninyo. Maraming salamat. DJ, salamat. Paano pag bigla hong lumabas yun, ma'am? Umuwi yun bigla. Nakita nyo? Tinanong ko lang kung may manliligaw, may boyfriend nga talaga.